Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong yung naisip natin kahapon na yung mga campaign ads, aanuhin natin, titingnan natin. So bago lahat, no, may mga isisingit lang akong videos. Unang-una, yung nabalitaan niyo lindol sa sa Thailand, Myanmar. Grabe no. Ito yun no. Nagulat nga rin ako kahapon dito eh. Parang pagka pinanood mo, end of the world na eh. Oh. Tinan nyo to. Oh! Grabe ano? Nasayang yung pera? Grabe. Parang Pilipinas din siya, no? Ano ba to? Myanmar or Thailand? Just imagine ganyan, no? Ito mga kababayan, ito rin naman itatanong ko. Hindi, I know nothing about engineering. Hindi naman ako marunong. Tulungan nyo akong unawain. Di ba supposed to be, let's say under construction pa naman, ano? Kasi yung mga nakakausap ko, sinasabi nila, kaya madaling magiba daw dahil under construction pa. Pero, kung akong tatanungin mo sa pananaw ng isang ordinaryong tao na hindi engineer hindi ako engineer, hindi ako ano, di ba dapat supposed to be bago pa lang yan, ano yan, bago pa lang yan, di ba dapat may strength na yan dahil fresh pa yung foundation? Tama ba ako? Or meron pa diyang hindi nagagawa para tumibay? Meron pa bang hindi nagagawa dito? Kasi kung ako ang tatanungin mo, syempre di ba uunahin niyang gawin yung foundation. Pag matatag na yung foundation, isusunod yung mga floor na yan. The fact na nagawa na yung mga floor na yan, ibig sabihin, may integrity na dapat yung foundation yan. Kahit pa sabi mong under construction. Tama ba ako? So just imagine, kasi yung 7, yung intensity 7 na yun, parang ano yun eh, hindi pa yun yung mga ka-level ng Haiti, di ba? Tama ba ako? Ano bang, hindi, mababa lang yata Haiti. Haiti earthquake. Huh? Kailan ba yon? 2010? 7.0 din, ano. Malakas na rin pala talaga. Or, yun ba yung ano, kasi parang may umaabot pa ng 9, di ba? Yun yung mga malulupit. Tingnan nga natin yung ano, highest earthquake magnitude. 9.5 yung pinakamataas. Oo, pero yung 7, yung sa Chile, naalala ko yun. Ang lakas nun. 9.5. Yung sa Japan tsunami kaya. Kasi 'di ba kaya nagkakaroon ng tsunami ano no? Dahil ano naman yun, sa dagat naman yun eh. Tingnan natin. 9.0 yung sa Japan. Sa bagay, wala namang matataas na building doon, mga halos residential eh. Yun ang pinagtataka ko.
'di ba, yung mga building naman na yan, inano na ng mga engineer yan. Parang kasama na sa factor yung 'pag nagkaroon ng earthquake. Yun lang 'no, yun lang ang tinatanong ko. O sadyang talagang malakas lang talaga yung 7.0 o 7.7. Kaya ganyan. Anyway, pray tayo sa Myanmar tsaka Thailand. Grabe no, biglaan, hindi mo talaga masasabi. O next video tayo mga kababayan ko. Next video, ano tong video na to? Ito pinasa sa akin to kanina lang umaga. Tularan yung ganitong anak. Dapat lang sa inyo sunugin kayo. Sa impyerno naman mga bagsak nyo. Dahil mga walang hiyang anak kayo. Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwinta. Oh. Yung sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Sige, tapos muna natin. Susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto maging nanay. Ito yung may mga live-in tomboy. May Yung libing hirap na ko sa tomboy. kanila hanggang sa pag-abroad ko walang nangyari. Napakahirap ako. Pakalakihin sila kahit walang ama. 6 years old pa lang to, iniwanan ng ama nila. Kung nababagay sa inyo, mga anak. Walang kwenta yung diploma nyo at award nyo. Kung mga bastos din lang naman kayo. Wag mo. So, yun yung hinanakit ni nanay, no? Na, ako, medyo hati ang opinion ko. Gusto kong malaman yung real reason. Pero, nababanggit kasi ni nanay, mukhang nasabihan siya na hindi obligasyon na, ano sabi? Tularan yung ganitong anak. Dapat lang sa inyo sunugin kayo. Sa impyerno naman mga bagsak nyo. Dahil mga walang hiyang anak kayo. Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwinta. Oh. Yung sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. No, baka yun ang sinabi sa kanya na hindi. Hindi, ako, paano ko ba sasabihin na? Kasi mamaya may ibang mag-isip eh. Ako, pabor ako na wag natin pababayaan ang magulang natin. However, mga kababayan ko, masakit man isipin, hindi talaga obligasyon ng anak na ibalik. Parang hindi ka bound ng hindi mo obligasyon na ibalik sa magulang mo yung paghihirap nila. 'Di ba? Yung obligasyon. Hindi mo talaga obligasyon 'yun kasi role talaga ng magulang 'yon. Pero abnormal sa isang anak kung hindi mo tutulungan ang nanay mo. Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Kasi yung pagbalik mo ng hindi ka dapat tied ng kahit anong obligasyon yan eh. Hindi ka dapat tied yan. Kumbaga manggagaling talaga dapat sa iyo yan. Kasi wala kang kwentang anak kung hindi mo talaga ibabalik yon. Pero walang batas na nagsasabi na kailangang, naiintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin? Kasi iba kasi yung tutulungan mo dahil kailangan lang, 'di ba? Iba rin naman yung tutulungan mo dahil gustong-gusto mo. Kung hindi mo gustong tulungan ng magulang mo, abnormal ka nun. 'Di ba? Abnormal ka nun kung hindi mo ibabalik sa magulang mo yung pinaghirapan nila. However, totoo naman yung fact na hindi obligasyon ng anak na gawin 'yan. Nililinaw ko ha. Hindi ko sinasabi na oy wag yung tulungan ng wala akong sinasabing ganun. Na wag yung tulungan ng magulang nyo. Wala akong sinasabing ganun. Kasi kadalasan minsan may mga time kasi na may sarili ng pamilya yung mga anak mo na nahihirapan na rin. Na parang minsan nape-pressure na rin yung mga anak mo na kaya nga hanggat hanggat malakas ka pa, mag-ipon ka rin ng para sa sarili mo. Kasi hindi mo rin alam ang paghihirap na
na pagdadanasan din ng anak mo pag may sarili na siyang pamilya. 'Di ba? Pero ano 'yun, nasa ano pa rin 'yun, nasa anak pa rin 'yun. Kaya nga paano kung nagkaroon ka ng swail na anak? Anong aasahan mo? Ano na ka naman nun, yung parang maghahabol-habol ka, nakakahiya din 'yun. Na maghahabol-habol ka sa anak mo. Oy, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng pera. 'Di ba? Magaling kung ang anak mo ay ano, kaya lang ang problem kasi sa hindi naman kasalanan ano, problem kasi ng mga nagiging OFW na magulang, hindi mo nagagabayan yung paglaki ng anak mo eh. Talagang ultimate sacrifice talaga. Kaya nga mahirap din para sa magulang 'yan. Siyempre, 'di ba? Yung pag-a-abroad mo para sa mga anak mo din. Kaya lang ang problem noon, pag lumalaki yung anak mo na sanay na wala ka, 'di ba? Kaya mga kababayan ko, kung may technology tayo na katulad nito, no, na nakapag i-take advantage natin, na parang kahit pa sabihin mong let's say nasa Kuwait kayo or nasa ibang bansa kayo, yung anak mo habang lumalaki, araw-araw mo ring i-video call para hindi sila masasanay na wala ka. Ito, hindi ko naman sinasabing kasalanan din ni nanay na mag-OFW siya, pero kasama yun sa sacrifice din eh. No? Dahil sa gusto mong magkaroon ng magandang buhay yung pamilya mo, aalis ka. Yan nga lang ang ano. Kaya masuswerte yung mga bagong OFW ngayon. 'Di ba nung araw, ito narinig ko lang naman, hindi ko na naabutan ha. 'Di ba nung araw yung mga nagsa-Saudi nung araw, mga 80s, basta yung mga luma, 'di ba, sulat nun. Ang tagal dumating ng impormasyon, 'di ba? Magtitiis ka, magsusulat siguro ang dating ng sulat 1 linggo. Tama ba ako? Then may nauso pa nga dati na yung tape, 'di ba? Yung magre-record ka sa tape para marinig yung boses mo. Then yung tape ang ipapadala mo sa Pilipinas. 'Di ba? Then nauso naman yung telephone naman. Kaya lang mahal. 'Di ba? Kaya talagang malaking blessing yung nagkaroon ng internet eh. Kaya kahit mag-unli kayo na na magdaldalan, kaya i-take advantage niyo 'yun. Yung mga OFW na may anak sa Pilipinas, i-take advantage niyo 'yun. Now dito naman, hindi ko kasi alam yung talagang punot dulo, pero ang nakikita kong mali dito, yung sabihin mo sa nanay mo na wala siyang kwentang ina. Wag naman ganon. Maybe siguro may pagkukulang ang nanay mo. Pero yung sasabihin mo lang kwentang, no matter what, kung ano man yung ginawa sa'yo ng nanay, siguro, nasabi nila yon dahil sa bugso din ng damdamin nila na may kinokontra yung nanay nila sa kanila. Ito kaya natin napapag-usapan ito kasi sinapubliko nila itong issue na to eh. Hindi naman natin alam yung side na itong dalawa. Ang nalalaman lang natin, sinabihan siya ng walang kwentang ina. 'Di ba? Na hindi obligasyon na ibalik yung pinaghirapan at merong kalibin daw na tomboy. Yun lang ang narinig nating info. O siguro pwedeng mangyari kasi tutol yung nanay nyo na magkalibin kayo ng tomboy. Kasi siguro gusto din naman ng nanay nyo na magkaapo, di ba? Sa bagay, ito naman kasi minsan pag love life kasi talaga, kailangan talagang hindi pa kailaman ng magulang yan eh. Kasi happiness ng anak mo yung dadalhin niya yun habang buhay. Nandiyan ka lang dapat para sumuporta. Ngayon kung nagkamali yung anak mo doon sa choices niya, sa napangasawa niya, or na naging kapartner niya, suporta ka na lang siguro. 'Di ba? Pero mga anak naman, balansehin nyo din. Malay mo, ito naman malay mo naman, let's say, halimbawa, ikaw, ang lumiligaw sa'yo ay kilalang adik. 'Di ba? Huwag nyo rin naman i-ignore yung warning ng magulang nyo. Na,
anak, baka naman yung boyfriend mo, alam ko, kilalang addict yan. May napatay na yan. Di ba, nag-aalala ka. Consider nyo din naman yon. Di ba? Pero kung pakikialaman ng magulang nyo yung love life nyo, hindi rin naman maganda. Pero yung suggestion ng basta sabihin na lang siguro ng mga magulang na, anak ha, pag may nangyaring dito ka lang sa bahay, pumunta ka lang sa bahay. 'Di ba? At yung halimbawa ganito, no, nabubugbog ka na. Pag sinabihan ka na ng magulang mong wag na. Alam nila yung mali. Napagbigyan ka na na pinatulan mo yung lalaki na yan nabugbog ka na, yung parang papatayin ka na. Wag na, 'di ba? Pag sinabi ng magulang mo, alam nila yung the best para sa'yo. Hindi naman maghahangad ang magulang mo ng pangit sa'yo Yung mga normal na magulang ha. Kasi may mga magulang na binubugaw ang anak Di ba? Para sa pera. Pero kadalasan, hindi ka naman maghahangad yan Di ba? Katulad yung nangyari kay Jelly Au, di ba? Yung binugbog siya ni Jam Ignacio. Malamang, kahit akong tatay ni Jelly Au or kahit akong kapatid ni Jelly Au, hindi ko na, sasampalin ko pa yung kapatid ko pagka nagpakatanga pa dun sa lalaki na yon. 'Di ba? Makakatikim sa akin yon. Napagbigyan na siya na sige, sumama ka na diyan basta kung may mangyari sa'yo, sabihin mo lang sa nabugbog ng ganon, yung halos patayin na. Tapos biglang nakikita mo na naman yung kapatid mo or yung anak mo na na nai-inlove na naman dun sa muntik ng pumatay sa kanya. Abay, makikialam na ako nun. 'Di ba? Makikialam na ako nun. Napagbigyan na kayo Kung saan na tayo napunta no? Anyway, ano pa bang pag-uusapan? Dun tayo sa main topic, no? Ang main topic kasi natin dito, yung mga campaign ads. Tinulungan ako ni Sir, ano ba name nito ni Sir? Na mag-compile si Sir Pen Edward, no? Ako, wala akong pakialam dun sa accomplishment nito mga tao na to. Or pero ang aanuhin ko lang, ang titingnan ko lang, yung effectivity ng nila, ng campaign ads nila. Siguro, konting komentaryo na rin, For example, ito, gusto ko muna mag-start tayo sa mga luma. Wag doon sa bago. Ito siguro mga early 90s to Tingin ko dito mga early 90s. Ito yung katulad nito ni Miriam Santiago, no? Yung ganyan. Na ang mga politiko nung araw kasi kadalasan may mga pinag-aralan talaga. I mean, may qualifications talaga mga politiko nung araw. Kaya yung mga ganitong uri, tingnan nyo. Diba? Yung panahon na yon, kahit wala kang sabihing plataforma mo Kasi kilala yung mga taong tatakbo ng mga panahon ni Miriam Santiago. I don't know, ano ba tinatakbuhan niyo? Senador ba? Yung tinatakbuhan ni Miriam nun? Di ba tumakbo din yan as president yata, yung kalaban niya si Marcos? Tama ba ako? Di ba? Nung panahon kasi nila ni Miriam nun na senador, kilala ng mga tao yung mga sa category nun, may mga pinag-aralan talaga yon at alam na may magagawa talaga. Ang pinaglalabanan lang kasi ng mga tao nung araw, yung yung name recall Kasi sa daming ng qualified na senador nung araw, correct me if I'm wrong hindi ko naman kasi naabutan yan. Yung mga ganyan, hindi ko naabutan yan. Ang mga naabutan kong kandidato na sa pagka-senador, sila Noynoy. Di ba? Nung time kasi na yan, medyo malulupit pa yung mga kandidato niyan. Di ba kung nagdidebate sila nung araw, hindi sila mga mukhang tanga dati. Yung mga kalibre nila Miriam Santiago. Kaya ang pinaglalabanan na lang nila nun, yung name recall na lang. Kaya kung mapapanood mo yung mga campaign ad nila sa TV, mga ganito.
Yung parang maalala mo lang si Miriam Santiago. Now, dumating ang time, no? Dumating yung time, i-skip muna natin si Bong Revilla. Dumating yung time na ito yung nakakasad na na time ng political ads eh. Yung ganito, Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin, tuloy ka bang isa sa amin? Nalaman mo na ba mapapag-aral ka niya? Tutulungan tayo para magkatrabaho at ang kanyang plano'y magkabahay tayo. Si Miller ang tunay na mahirap, si Miller ang tunay na may malasakit. Si Miller ang may kakayahan at gumawa ng sariling pangalan. Si Manny Villar ang magtatapos ng ating kahirapan. ito naman yung drama era ng ng politika. O drama era ng eleksyon. Yung lahat na lang na mga kandidato noong time na katulad ni Manny Villar, puro kinakapitalize si mahirap. Kanya-kanya silang pahirapan eh. 'Di ba si Binay din ganyan, mahirap din. Kasi alam kasi nila, yung mga campaign manager kasi nito, syempre, nagre-research din majority kasi ng mga Pinoy, number one, utak teleserye. Kaya yung ang kailangan i-portray ng mga kandidato nila, mga superhero na magliligtas sa mahirap or kabilang sa mga mahihirap. 'Di ba? Yan yung laging formula ng mga yan eh. Nila Manny Pacquiao, nila sino pa ba yung kahit sila din yung mga liberal party din. Puro mahirap yan lahat. Mahirap. Dati ako mahirap, kasi gusto nilang ipaunawa sa mga tao na katulad nyo rin ako dati. Na parang may magical effect yun na ay pag ito yung binoto ko dahil naiintindihan niya yung kalagayan ko ngayon, matutulungan niya talaga ako. 'Di ba? Tsaka ito pa, ang pinaka gusto ko dito, ito yung for me hindi ako pro Villar. Pero for me ito yung pinaka na greatest pa. Pinaka greatest or greatest political ad of all time. Itong talaga na to, sa akin sobrang perfect nito. Unang-una, bentang-benta ito sa mga utak teleserye. Pangalawa, yung jingle niya, tandaan nyo men, sa sobrang ganda ng jingle ni Manny Villar na yan. Pati nga yung actually hindi naman pang senador ba to? Itong ad na to? Or pang presidente? 2010 presidente to, di ba? Ang kalaban niya si Noynoy, tama ba ako? Oo, kasi, hindi, senador yata to, dahil House Speaker siya noong time eh. Pero meron pang, tingnan natin yung presidential, kung kasi to, kung presidential itong time na to, kasi ganyan ang tono lagi ng commercial ni Villar noon eh. Just imagine sa sobrang ganda ng kahit yung kalaban niya, si Bimbi. 'Di ba si Bimbi ang kinakampanya nito, si Noynoy, 'di ba? Di ba? Dahil talagang kahit bata, click na click itong itong mga style ni Manny Villar talaga eh. Hindi mo maitatanggi talaga na talagang maabilidad si Manny Villar na ay yung campaign manager ni Manny Villar. Pati yung jingle niya kasi catchy. Sa gitna ng kalsada, yan ang tanong namin, tuloy ka bang isa sa amin? Nalaman mo na bang mapapag-aral ka niya? Tutulungan tayo para
tapos ano yan, paulit-ulit yan. Yung sa TV, kaya tuloy, kahit hindi mo siya kabisaduhin, makakabisado mo eh. 'Di ba? Napaka-genius ng gumawa ng commercial na to. Kaya kahit na dekada na 'yan, may recall pa rin sa akin yung ano eh, yung kanta nito eh. 'Di ba? Kasi ang alam kong campaign nito ng senador yung sa palengke, yung ano ba yung kanta ni Villar noon sa palengke? Yung gumaganon-ganon siya. Senador yun eh. Ano ba yung kanta nun? Pero ano din, hit din yun. Ang Mr. Palengke si si Mar Rojas. Yun, di ba mahirap din ang inaano nun ni Mar Rojas. Kanya-kanya silang gamitan ng mahihirap nun eh. Pero ito yata, presidente yata yung ano niya dito tinatakbuhan. So sobrang ganda ng ano niya. 'Di ba si Bimbi din? Pamangkin ni Noynoy yun din ang sinisigaw. Now, ito naman, si Noynoy naman, ito, panoorin muna natin to. Ito, senator si Noynoy nito eh. Senador siya nun. Ang ama ko, ipinaglaban ang tama hanggang kamatayan. I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Ang aking ina, hindi umurong sa diktador. As I came to power peacefully, so shall I keep it. Nakita rin kay Noynoy Aquino ang dugong bayani. Ang demokrasyang ipinaglaban ng aking mga magulang, Ito naman ang ayoko kay pagka dilaw yung tumatakbo. Parang lagi lang silang nakasampa sa kabayanihan nila Cory Aquino at Ninoy. Hindi naman sa ayoko namang i-discredit yung ginawa nila Cory at Ninoy. Kaya lang, ito yung kinakapitalize nila dati noon. Kasi nga, bayani daw, dugong bayani. palakasin nating lahat. Dahil tayong mga Pilipino, may dugong bayani. Ituloy ang laban. Noynoy Aquino para sa Senado. Dugong bayani, pusong bayani. Tsaka isa pa dun sa isa pa kung bakit hindi nanalo si Villar nung eleksyon, hindi umubra yung itong si Villar ang tunay na mahirap, si Villar ang tunay na may malasakit. Kaya hindi umubra yan, namatay kasi si Cory nun eh. Yung Cory magic talaga nun yung nagdala kay Noynoy nun. 'Di ba? Yung ina ng demokrasya namatay daw. Dahil utak teleserye yung mga Pinoy, I have nothing against Noynoy wala akong sabihin na pero dahil utak teleserye tayo mga Pinoy, yun yung naging natin, yun yung naging reason kung bakit naipanalo natin si Noynoy noon. 'Di ba? Kasi mas sa atin yan mas matimbang sa atin yung drama. 'Di ba? Then ito naman si Bam Aquino naman. Si Bam ay nagsilbi na sa Diba? Gagamitin na naman kaya nabansagan din itong cosplayer ni ni Ninoy eh. Yan, Si Bam, same talaga yung style nila. Gagamitin na naman yung kabayanihan. 'Di ba? Mga trapo mo. sa bayan, sa kapwa. At sa tuwid na daan, patuloy pa niyang tutulungan ang mahihirap. Sisikapin ko na ang bawat pamilya ay kumikita at umaasenso. Linig do Bam Aquino po para sa Senado. 'Di ba? Tapos tayo mga Pinoy nagtiwala sa ganyan dahil nga bagong pag-asa, maaasahan natin na daang matuwid ang mangyayari
Dahil ang mga iboboto natin ay may dugong bayani. 'Di ba? Pero sad to say, wala pa rin nangyari sa Pilipinas noon, noong mga time na 'yon. Then ito naman, 'di ba si Ma'am Lenny tumakbo. Ako wala akong against sa credentials nito, lawyer to, 'di ba? Wala namang ano dito, kaya lang alam mo kung bakit inayawan talaga siya ng tao. Panoorin nyo ha. Ngayon, ano bang takot mo? Gutom? Walang trabaho? COVID? Pero bukas pa Presidential to, no? ang bukas. Panahon ng pumiling muli. Ang dapat piliin, walang bahid ng korupsyon. Ibibigay ng buong buo ang dapat sa'yo. Dahil mahal ka. Ako si Lenny Robredo at araw-araw, pinipili kita. Actually, Actually, mataas ang chance nito kung hindi siya nakadikit sa dilawan Yung panahon ni BBM, may chance na manalo to Kung hindi siya dumikit sa dilawan nun. Kasi anong nangyari sa kanila, di ba, naramdaman kasi ng Liberal Party na sirang-sira ang branding talaga ng dilaw. Nung time na yan, di ba nung nagka-campaign, kasi di umano daw ako wala akong alam sa politics, di umano, marami daw palpak ang administrasyong Aquino, bla 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 bla. So, dahil sobrang sira na ng branding ng dilawan nun dati, ito yung malaking pagkakamali nila. Nag-rebranding sila ng pink. Parang ang nangyari, for me, as a voter, no? Para sa akin, deception kasi yun Parang pink ang kulay nyo, pero same characters pa rin. Parang ang dating sa akin nun, ano ba to, inuulol mo lang kami na hindi nyo ginagamit yung dilaw. Kasi kung kayo ay dilaw pa rin naman, wag nyo ikahiya. Kung lalo na kung alam nyo sa sarili nyo na wala kayong ginagawang mali. Wala kayong option sana na mag-rebranding. Parang anong nangyari, ginagago nyo lang kami na nagpalit kayo ng pink para mawala lang yung mancha ng dilaw. 'Di ba? Pero kayo pa rin 'yan 'Di ba? Kasi anong nangyari, ito 30 years siguro ito yung theory ko lang naman. 30 years kasi after si Marcos, yung matandang Marcos, after mawala yan, yung power kasi napunta na sa inyo. Yung power ng maybe di ba nagkaroon tayo ng presidente katulad ni Gloria, pero you can't deny the fact na si Cardinal Sin laging nandun sa tabi niya, si Cory Aquino laging nandun sa tabi nung kung sino may power. Nandun pa rin ang 30 years kayong may power sa government na feeling naming mga Pilipino parang walang nangyari. Tapos nandiyan na naman kayo, magbabalat kayo ng pink, no? Parang inuulol nyo na kami nun. Yun kasi ang dating sa akin nun Kaya mas maganda sana kung tumakbo kayo ng panahon ni BBM na dilaw pa rin kayo. Parang nadungisan kayo bilang dilawan, lalaban ulit kayo bilang dilawan para i-prove na mali yung binibintang sa inyo. Kayo kasi parang yung pagpalit nyo ng pink, parang inamin nyo kasi na talagang may mali dun sa pagkadilaw nyo dati 'Di ba? Kaya kahit anong ganda ng mga ads mo, Takot mo. or kahit hindi na umi-effect kasi ito, yung ganito, yung drama, yung teleserye, kasi dala na yung Pilipino sa ganitong style Kaya hindi ka nanalo, madam. Yun ang tingin ko major factor. Hindi dahil sa qualifications mo. Yung sinasabi nila na bobo ka daw. Naniniwala naman ako hindi ka bobo. Hindi ka nanalo dahil sa qualifications mo. Hindi ka nanalo dahil puro kayo drama kasi. Pangalawang problema pa, kaya hindi kayo nanalo, yung mga supporter nyo, magaling mang-away sa social media, magaling mang maliit ng tao. Parang ang dating nyo kasi mga elitista kayo. Na lahat ng mga hindi nakakaunawa sa inyo, lagi yung pinagsasabihan na bobo.
Pero hindi nyo nare-realize yung mga sinasabihan yung bobo na yon, kailangan nyo yon para iboto kayo. 'Di ba? Dahil sa laro ng eleksyon, paramihan ng boto ang laban. Kung halimbawa, kalaban nito si si BBM, 'di ba? Kalaban nito kasi panahon ni Duterte siya Vice President, nanalo naman siya doon 'Di ba? Anong nangyari kasi si BBM, yung mga supporters ni BBM kasi inaaway nyo. Sumusuporta kayo sa magnanakaw, ang tanga-tanga nyo naman. Ay di mas lalo kayong hindi iboboto ng mga yun. Medyo ang dating nyo kasi, nagmamatalino kasi kayo dati noon. Although na matalino naman kayo, naniniwala naman ako doon, Pero yung mga Pinoy kasi, mapapride yan. Kung lalo mong yayabangan yan, ang magiging dating sa'yo, dahil utak teleserye yung mga yan, ang magiging dating sa'yo, isa kang mayamang kontrabida sa isang teleserye. Si BBM nun, di ba? Parang ang dating nun, Fernando Po Jr., binubugbog siya. Kaya yung simpati ng tao na kay BBM lahat. Kasi mga villain kayo lahat Natanggapin nyo yung katotohanan, hindi matimbang sa Pinoy ang qualification. Ang matimbang sa Pinoy, yung mas magandang istorya sa teleserye. Diba? Yan din na naging naging age ni Duterte. Yung tinamo yung style ni Duterte kasi. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Diba? Ito kasing napapanood natin kay Duterte na to, isa rin sa nagpapanalo sa kanya dati. Kasi ibang-iba ito sa nakita ng Pinoy for the past 30 years or beyond 30 years pa. Kung ang napapakinggan nila na yung bland na salita na pagtulungan natin, labanan natin ng korupsyon, biruin mo ilang dekada puro ganun ang naririnig mo na nakikita naman natin walang pagbabago. 'Di ba? So matatatak sa Pinoy 'yon pagka ganun ka na naman magsalita. Parehas lang 'yan ng dati, wala naman nangyayari. Biglang may katulad ni Duterte na bastos. 'Di ba? Bastos, masakit magsalita. 'Di ba? Real talker. Parang bago kasi sa Pinoy yun Kaya hindi mo kasi rin masisi yung mga Pinoy nun na sumugal kay Duterte. Kasi ibang-iba si Duterte dito. Ang pinag-uusapan natin yung campaign wala akong pakialam doon sa performance. 'Di ba? Ibang-iba kasi ang dating ni Duterte noon. Parang siya yung nag-i-stand out sa iba na parang ang tingin ng mga Pilipino, mga plastic kayo, ito totoong tao. Yun ang naging age ni Duterte noon. Kaya ito nangyari, Ito susunod nito si Hindi sikreto kung paano umandad ang Davao. Kailangan lang ng konting tapang. Tapang para ituwid ang mapagsamantala, mga lumalabag sa batas at nangapi sa walang laban. May katahimikan sa Davao, kailangan lang ng disiplina at determinasyon. Dumami ang trabaho, nagpag-aral ang mga bata, sumaya ang bawat pamilya. Pwedeng magkaganito ang... Kasi ang image kasi ni Duterte noon, action star Eddie Garcia yung nakikita ko 'Di ba? Diyan tayo lumaki sa mga ganyang uri ng image. Ang buong Pilipinas, kailangan lang ng tapang at malasakit. Kaya tuloy ang dating, ito, kahit isang katulad ni Robin Padilla, nanalo. Kasi nga, hinawakan siya ni Duterte. Parang noong time na yun, sa sobrang taas ng popularity ni Duterte, kahit anong i-touch ni Duterte noong dati, nagiging gold. Kahit isang
isang katulad ni Robin Padilla. Ang kailangan natin, disiplina. Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga kalyeng tama ang pagkakagawa, imbis na binabaha. Mga kalsadang walang traffic. Mga airport na hindi kahiya-hiya. Pulis na di kriminal, bagkus nang huhuli ng kriminal. Mga public servant na hindi nangaapi, kundi nagsisilbi. Mga mambabatas na di lumalabag, kundi nagpapatupad ng batas. Pangulong di nagtatago kung hindi namumuno. Gobyernong hindi kurap at mamayang hindi takot palagi. Lahat po yan pwede pag may disiplina. Aanhin natin ang tuwid na daan kung tinutuntun lamang ng iilan. Yun ang ano yun ang tapos makikita mo dito kasama ni Duterte. Hindi kasama si Robin Padilla sa ano. Tsaka yung napapansin nyo, yung intentional na ginawa nilang dark yung ad na to. Kasi taliwas ito sa mga colorful na ad ng mga katulad dito ni Manny Villar, lahat ng tone ng ni Duterte dark eh. Parang ibang-iba talaga siya dun sa kaya kasama yun dun sa naging success kung bakit nagtagumpay si Duterte. Tapos ngayon itong kahit kailan hindi ko naiintindihan yung mga ganito. Yung katulad nito, tamo ha. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 16 sa balota. Hindi ko alam kung paano nakalusot yun. Hindi, ano ba ang power na itong ginawa ni Bong Revilla na to? Hindi, ano bang meron dito? Ito yung kahit kailan hindi ko kayang i-explain. Tulungan nyo nga ako dito sa part na to. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 16 sa balota. Wala naman siya sinabi kung ano nagawa niya. Bakit nanalo yun? Hindi nga, paki-comment nga sa baba. Ano yung reason ba't nanalo yun? Dahil ba pogi? Or ano? Kung tutusin naman, sumayaw lang siya ng ganon. I don't know. Ano bang pinanalo nun? Ano bang dahilan? Ba't nanalo yun? Paki-comment nga sa baba. Hindi ko talaga ma-explain eh. Doon sa tunog. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin ng katulad ng kay Manny Villar na catchy yung yung sound. 'Di ba? Dahil doon sa budots, may orasyon ba yung budots na 'yon? Anyway, paki-comment sa baba ha. Sorry, yun yung part na hindi ko alam kung ba't nananalo yung ganong kandidato. Anyway, mga kababayan ko, naku, lampas tayong 30 minutes. Yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po.